Mula kay Melvs Castle, Chinese General na duduwag kay Gibo. China takot sa gera, matalino mag-isip sa digmaan si Gibo. Sabing ganon mga tol. Ayan ang title, binasa lamang natin. So itong video panonoorin naman natin ngayon ay mula kay Melvs Castle. Pwede ka mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. Nakalagay po ang link ng video to na panonoorin natin sa may description box sa ibaba. Yan, click nyo lang at pwede nyo puntahan at panoorin tong video to nang walang nagre-react. Pero syempre, if trip mo, kung gusto mo yung mga ganitong klaseng usapan, reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa sa mga ganitong klaseng issue na may kinalaman sa ating soberanya, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Yamot na ang China kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Nung naupo kasi si Secretary sa Department of National Defense, pumapalag na tayo sa China. Oo, nabubuli pa rin, pero lumalaban na ngayon. Di nagugustuhan ng China na di tayo natatakot makipagbanggaan sa kanila. Yung nakaraan kasing administrasyon mga tol, wala lumambot tumiklop sa kanila yung mga tol 'di ba? Nagpaalam, magdi-drill ng langis, mag-e-explore ng langis, sinabihan ni Xi Jinping, don't do that. Or we're going to have a trouble, sabing gano'n mga tol. Ayun, tumiklop. Na-shock na nga daw sila, sabi ni nung abogado niya, shock daw sila 'Di ba? Nung eleksyon, sasakay sa jet ski, tatayo daw ang bandila ng Pilipinas, mga tol. Nung naupo na, di pala kaya. So if you can't beat me, join me, sabing gano'n 'di ba sa kasabihan? Wala Naipag-best friend na lang mga tol. Kung dati kasi natatakot pa tayo at nababahalang nagpapasindak, ngayon wasakan na talaga tayo ng barko. Nagpapakalat kasi ng fake news tong mga Chinese. Di lang, napakasinungaling pa niyan. Tulad ng video pinanood natin kanina mga tol. Diba? China, pinatamaan na sarili nila. Resign na daw sa pwesto ng Defense Secretary Gibo Chodoro. Wala raw yang katotohanan. Fake news raw yan ayon na mismo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. It's being spread. Talaga, may lumabas na balitang ganun. Nag-resign daw si Secretary Gilbert Chodoro. Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga unang-una, sagutin Pro-China siguro nagkakalat ng mga balitang yun. ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa na lang ng gulo. Pero mo, anong maitutulong nun? No, para guluhin ang mga Pilipino. Talaga nag-resign na si Secretary? Ganon-ganon, di ba? Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Yeah. Kaya't wag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayong masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Mag-ingat po kayo. Tulad ng sinabi ni President Marcos, walang contribution, no? Walang contribution kundi manggulo lang mga tol. Mga pakalat ng pakalat ng bansang gustong manakop sa atin mga tol. Imagine mo gagawa ka ng ganung klaseng balita, di ba? Anong klase 'yon mga tol? Imbis na makipagkaisa ka, di ba? Imbis na suportahan mo ang ginagawa ng ating gobyerno para makuha natin yung ating karapatan. Kasi mga tol, kahit na may sarili tayong bandila, kahit na may sarili tayong bansa, meron nga tayong national anthem di ba? Pero hindi mo pa rin masasabing lubos tayong malaya. Bakit? Kasi marami tayong resources dito sa loob ng soberanya natin, mga tol, na hindi natin magalaw, di ba? Natatakot tayo na baka pagmulan ng gera yan, mga tol di ba? Biruin mo dito na lang yung nasiwalat ni Congressman Dan Fernandez sa Kongreso, di ba? Yung nag-aalaga daw ng kuryente ng buong Pilipinas, mga tol, 40% doon pag-aari ng Chinese o China, mga tol. Tapos 60% nun
pag-aari ng private sector, wala man lang kahit isang upuan doon ang gobyerno natin para pag nagkakaroon sila ng board meeting sana, meron tayong boses, merong boses yung gobyerno, wala 'di ba? Biruin mo mga tol, napakahalaga sa atin ng krudo, ng langis na matatagpuan sana natin mga tol sa West Philippine Sea at marami pang lugar diyan, 'di ba, na kailangan na sana natin na-explore. Kaso wala rin tayong kagamitan mga tol, isipin mo 'yan ha. Wala tayong kagamitan at kung meron man, nababahala tayo na pwedeng pagmulan niyan ng gulo dahil nga itong West Philippine Sea bantay sarado ng China. 'Di ba? Inaangkin nila yung kabuuan yan eh. So paano mo masasabing malaya tayo? Sa pagdadala nga lang natin ng supply mga tol, hirap tayo eh. Kung ano-anong strategy pa yung kailangan nating gawin samantalang isang diretso lang yun, 'di ba? Papunta sa mga barko nating nakaangkla. Magsusupply lang tayo, magre-resupply lang tayo ng mga necessities ng mga sundalo natin naka-istasyon doon, ng mga tripulante naka-istasyon doon. Kung ano-ano pang struggle ang pagdadaanan nila, 'di ba? Paano mo masasabing malaya ka niyan, 'di ba? Mahirap mga tol, 'di ba? Napakahirap. Kaya dapat lahat tayo mga tol open tayo sa mga ganitong bagay eh. 'Di ba? Hindi naman tayo galit sa mga incheck, hindi naman tayo galit sa mga nationalities nila. Doon sa nationality nila mga tol, sa pagiging Chinese nila, hindi tayo galit doon. Actually, sumusuporta pa nga tayo eh sa ilang mga produkto nila rito, sa mga establishment nila rito, 'di ba? Na nakakatulong din naman sa ekonomiya natin. Pero hanggang doon lang 'yun mga tol. Hindi naman ibig sabihin itatakwil mo na yung sarili mong lahi para diyan. 'Di ba? Ang dami kasing mga Pilipino rito mga tol na maka-China. Sa totoo lang Ako, aminin ko sa inyo, mahilig din ako sa mga Chinese food. Masarap naman talaga. 'Di ba? Yung ibang mga gamit natin, made in China, mga galing sa China yan, ino-order natin sa mga online shop. Pero mga tol, pag-usapan natin soberanya, hindi lang tayong mga nabubuhay ngayon dapat ang nakikinabang diyan eh. Pati yung mga future generations pa, 'di ba? Yung mga anak mo, yung mga magiging anak ng anak mo, 'di ba? Mapapakinabangan sana nila 'yan dahil 'yan ang inaasahan natin pwedeng magpaahon sa atin eh dito, 'di ba? Dito sa Pilipinas. Pero kung ibibigay natin 'yan sa ibang bansa, ano mangyayari sa atin? Kung yan ay makukuha nila ng napakadali, what more kaya kung naisin pa nila, kunin pa mismo yung mismong bansa natin o kaya yung kabilang side ng dagat natin. Napakahirap mga tol. At kilatisan ninyo mabuti pagka may nababasa kayong ganyan. Dito sa issue ng kay Secretary Chodoro, natatawa na lang kami. Di mapagkakailang matalino humawak ng militar tong si Secretary Gibo. Ba, takot na takot ba sila kay Secretary Gibo Chodoro? Kung giyera kasi ang pag-uusapan, kayang i-checkmate ang China kahit di tayo ganung kalakas na bansa. Mukhang naduduwag na tong China kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Ayaw atang kalaban pag nagkagulo dyan sa West Philippine Sea. Lahat ng paraan ginagawa ng China para siraan ang Department of National Defense at magkawatak-watak. Tinawagan ko Sana nga kung tatakbo si kung tatakbo si Defense Secretary Chodoro sa posisyon sa gobyerno. Sana nga magkaroon siya ng pwesto eh. Kasi kailangan talaga natin mga tol na mga tauhan sa gobyerno na hindi ipagbibili yung mismong bansa natin. 'Di ba? Yung iba kasi taksil mga tol eh. Alam niyo 'yun? 'Di ba? Di bali nang mawala yung bansa mo basta mayroon kang laman sa bulsa. Ang hirap nung ganun mga tol pag bibili ka. sa kaninang maaga-maaga, magre-resign ka daw. Bakit? Sabi niya, bakit paalisin mo na ako? Sabi ko, bakit kita paalisin? Wala naman tayong problema. Hindi, yun ang lumabas na balita. Sabi niya, huwag natin papansinin. Sabi ko, pero kailangan natin sagutin. At ipaliwanag sa taong bayan na itong ganitong klaseng mga chismis, mga marites, kinakalat lang nila ito para manggulo. Huwag po kayo madala sa ganyan. Patuloy po ang aming trabaho. Hindi po kami titigil. Lahat po ng ating mga kasamahan ay walang ginawa po, kundi araw-araw, bagong paggising hanggat matulog, ay kung paano tumulong at paano pagandahin ang Pilipinas. Yeah. Yan po ang hangarin ng lahat ng pamahalaan ninyo. Huwag po kayo nadadala sa mga fake news na ganyang klase. Huwag po kayo madadala sa mga yung mga panggulo na ginagawa nila. Panggulo lang, panggulo. Ay, sa amin, hindi na namin pinapansin yan dahil alam namin ng totoo. Paanong hindi mababahala ang China
Mukhang planado na ang lahat pag nagkagera dahil nagkakapikunan na dyan sa West Philippine Sea. Tingin nyo ano ang pinakadahilan ng China bakit sinisiraan si Secretary Gibo? Dahil nga si Secretary Gibo mga tol, ang gusto niya nga is mas palawak pa yung kahulugan ng Mutual Defense Treaty kasi nakapako tayo, nakakahon tayo doon sa tinatawag nilang armed attack. So gustuhin man natin i-invoke yun, hindi natin magawa dahil nga nandoon lang tayo sa armed attack, ganyan dapat. Dapat kasama na rin yung basta banggain nila tayo, water cannon nila tayo, damage nila yung property natin. Pwede na ma-invoke yung Mutual Defense Treaty. Baka doon sa mga bagay na ganun. Kasi mga tol, yung kilos ng China, kalkulado nila yan. Hindi sila aabot doon sa punto pwede na mag-invoke ng Mutual Defense Treaty. Ayaw din kasi nila ng gera mga tol. Diba? Hindi pa nila kakayanin. Sa ngayon talagang binabraso lang nila tayo. Kumbaga sa basketball mga tol, pasimpleng siko pero ayaw nilang matawag na foul. Bakit ko nasabi yun? Di ba hindi nga nila kayang panindigan yung mga ginagawa nilang pagbangga sa atin? Babanggain nila tayo tapos sasabihin nila tayo bumangga sa kanila. Wala, kulang pa sila sa paninindigan mga tol. Hindi pa ganun kabuo yung nila, yung dibdib nila pagdating sa ganun sa ginagawa nila, di ba? Sila man babangga sa atin tas di nila kayang panindigan. Kumbaga parang naniniko sa basketball pero ayaw matawag ng foul. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa balitang to? Dito sa mga pinag-usapan natin, comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.